naman yung araw, gabi na ginawa ng ating Panginoon para muli tayo magkatipon-tipon, magkasama-sama. Ano po? Salamat sa isang linggong buhay. Salamat sa fellowship natin kahapon. Ating Sunday service. Ay na napapurihan natin, nasamba, naawitan ng ating Panginoon. At ngayon, panibagong araw na naman para po tayo ay lumuhog, lumapit, at patuloy pagsambahin natin Panginoon at paglingkuran sa pamagitan ng pagninilay ng kanyang salita. Tayo po muna ay manalangin. Dakilang Diyos, Ama namin nasa langit, pinupuri ka namin, dinadakula. Maraming salamat po, Ama, na kung sa buong isang linggo, iningatan mo kami, inano ka lagi sa ang iyong malabay na pakpak, ang patuloy na lagi kumukupo, patuloy na ikaw po nagpapadama ng iyong pag-ibig, yung Holy Presence mo, Holy Spirit, sa bawat isa sa amin, sa bawat tahanan namin, sa mga mahal sa buhay namin, na ikaw ang Diyos na hindi nagpapabaya sa iyong mga anak. Sa gabing ito, Panginoon, at sa araw na ito, sa aming kapatid na sa pampanig ng mundo, muli ang iyong salita na aming pagnilayan, bagamat ito po, O Diyos, ay magaganap pa, at ito po, O Diyos, ay tunay nakatala sa iyong mga nakasulatan, ay ito po ay aming pagnilayan, Panginoon. O Diyos, Holy Spirit, gamitin mo lamang ako, God, ayon sa inaisip kalooban at sa aking mga kapatid na narito, Panginoon, yung pangunawa, yung karunungan, yung kaalaman na ibigay mo po, God. Empower them, O God. Revive their spirit, O God. Ito po ay medyo kung sa iba ay sa mga bago lang makakarinig, parang maselan, pero sa tulong at habag mo, Holy Spirit, ikaw po magpapaunawa. Dahil ito nga po ay nakatala sa iyong banal na kasulatan at ito po ay magkakaroon ng kaganapan dahil nga po sa huling verse na pag-ninilayan, sabi nga po sa verse 35 ng chapter 24 na ito, mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabula. Kaya po sa lahat na nahayag dito sa banal na kasulatan, ito ay aming pinangahawakan. Dahil ikaw yung buhay na Diyos na naido sa aming pag-aaralan, dahil sa bawat titik, bawat kataga na aming pagninilayan, ikaw ito na nagpapahayag sa iyong mga anak. Kaya salamat po, Panginoon. Ano man bagay na nakikita mong karumihan sa bawat isa, linisin mo kami. Salaminin mo kami, dalisayin mo kami, O Diyos, sa lahat na nakikita mong karumihan. Sa salita, sa gawa, O God, sa iniisip na hindi nakakalugod sa iyo, kami iyong linisin. Nagpapalinis, nagpapadalisay, nagpapahugas na iyong kapangyarihan at banal na dugo na ipay ng Jesus na bubo sa kanyang katawan nang siya'y mapako sa krus. At muli, O Holy Spirit, patuloy kang maghari sa aming kalagitnaan. You are omnipresent God, omnipresence God, lahat ng lugar naroon ka, at sa bawat tahanang naroon kami, ay patuloy na pinagpapasalamat namin na ikaw ay nasa amin. Lagi ka namin kasama. Mula po sa pang-umpisa hanggang sa matapos ang mga amin pong pag-aanilayan, nariyan ka na mangungusap sa iyong mga anak. At salamat po, ang kaliwanagan sa puso't isipan, hindi pa para manakot o takutin, dahil ang takot ay sagisag ng kantulang ng pananampalataya. Bagkus ang pangunawa, ibabalot mo sa puso't isipan ng mga iyon at ikaw nga po ang Diyos na magtuturo. Holy Spirit, thank you for being our guide and our teacher, O God. In the name of Jesus, sa iyong papuri at pagsamba, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan po mga kapatid, tayo nga po ay naandito na po sa, ito po kasi yung mga kabuuan ng Matthew 24, ito nga po yung kung saan ay yung mga darating sa na panahon. Ano po, kung ito po ay magninialayan po natin, ay talagang ito po ay magaganap pa lang. At kaugnayan po nito, kung tayo nabasa na po natin ang kabuuan ng unang tipan, at ito po ay mayroong mga confirmation sa mga darating na hula na kung saan nakasulat po sa aklat ng Revelation o aklat ng pahayag. Ano po, sabi nga po dito sa ating pagninilayan, ang pagparito ng anak ng tao sa verse 29, pagkatapos ng kapighatiang iyon, magdidilim ang araw at hindi magliliwanag ang buwan. Malalaglag sa langit ang mga bituin at mayayanig ang makapangyarihan sa kalawakan. Pagkatapos ay lilitaw sa langit ang ng anak ng tao, mananangis ang lahat ng bansa, makikita nila ang anak ng tao na nasa lapa at dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Verse 31, sudyat at malakas sa tunog ng trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel at sa apat na panig ng daigdig at titipunin ang kanyang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Mula sa ang aral mula sa puno ng igos sa verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag nanariwa at nagdadahon ang mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tagaraw. Gayon din naman, kapag nakita ninyo lahat ang ito, malalaman ninyo malapit na ang panahon ng pagparito niya. Magsisimula na.
Verse 34, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Mawawala ang langit at lupa, ngunit ang mga salita ko hindi magkakabulat. Purihin po ang Panginoon sa kanya ating mga pagninilayan po ngayong gabi. Ano po? So dito po nakita nga po natin mga kapatid, ano po? Dito po sa verse 29, sabi nga po dito ay the sun will be darkened. Ano po? Sabi nga magdidilim ang araw, hindi magliliwanag ang buwan. Ito po yung kung saan ay immediately after the tribulation that will occur is spectacular cosmic sign that will precede and appearing the Christ and give clear warning of the return. So ito po yung sa mga nakita po natin, sabi nga po yung cosmic, ano po, yung po sa ating yung sa ating kalawakan, ano po, binabanggit nga po dito, hindi magliliwanag ang buwan, malalagdag mula sa langit ang bituin at mayayanig ang kapangyarihan sa kalawakan. Bibigyan ko lang po tayo, mag-aral ating kung ano bagay yung tribulation na itong ginabangtay na great tribulation o ito nga po yung kapighiti ang darating, ano, specific period na kung saan ay isang panahon na kung saan ay terrible suffering and distress for all people in the world. Ito po yung kung saan ay lahat ng tao ay maghihirap. Sabi nga po kasi, meron po kasing sequence, sabi nga po, yung rapture, dadating muna si Jesus, so, at kukunin niya muna yung mga mananampalataya na mga pumanaw na bago po yung mga nabubuhay pa. At yun nga po, pagkatapos nga po, no, ito po yung mga sequence na magaganap, ayon po sa aking naunawaan, ano po, ay pagkatapos po nito ay yung dito na nga po dadating yung Great Tribulation, ano, tribulation o yung dito yung pagkatapos yung kapighatian na kung sa ay maranasan. At sabi nga po, it will be worldwide, pangkalahatan na kung saan ay sa buong mundo mararanasan po ito. Ano po, wala pong malilingid dito. Lahat ay, sabi nga po kasi dito sa kapahayagan ng ating doon sa 7 iglesia na kung sa sinulat po ni Juan sa aklat po na Revelation chapter 3 verse 10, ito po yung sulat niya sa lugar ng iglesia ng Laodicea, ng iglesia ng Philadelphia. Sabi po dito sa verse 10, sapagkat tinupad mo ang aking utos na magtiyaga, iingatan naman kita pagdating ng panahon ng pagsubok sa lahat ng tao sa buong sanlibutan. So ito po ay magaganap sa buong mundo na kung saan ay walang hindi makakaranas. It will be worst time of affliction and distress. Ito po yung pinakang mahirap na oras na kung saan ay magkakaroon ng kung saan ay iba't ibang sakit, andun nga po ang kung saan iba't ibang mga mag-aakar sa buong mundo, ever occur in the history of sabi nga po, ever, sabi nga po, and distress ever to occur in the history of humanity. At noon pa lang magaganap sa kasaysayan ng sangkatauhan. Ano po? Ito po may mga supporting verses na kung saan ay kung sabi nga po, it will be worst time affliction and distress ever to occur in the history of humanity. Sabi po dito sa Daniel 12, dito po yung sinabi dito na kung saan ay, yun din po kasing pangitain ito ni Daniel, ito din po yung magaganap pa. Kaugnay din po ito ng Revelation. Dito po kasi sa aklat po ng Daniel, kita po natin, sabi, it will be the worst time of affliction and distress over occur in the history of humanity. Sabi po sa dito po sa chapter 12 ng Daniel, sa pagkakataon ngayon, darating si Miguel ang makapangyarihang bantay ng bansang Israel at magkakaroon ng matinding kahirapang hindi pa mangyayari kailanman. Ngunit maliligtas ang mga kababayan mo ang pangalan ay nakasulat sa aklat ng Diyos. Ito po kasi, ito pong simula sa verse 10 hanggang 12, ito po yung pangitain pinakita ng ating Panginoon kay Daniel, ha. Makakita po natin sa unang tipang pa lang po ito. At then po ay magkakaroon din po ng kaugnayan din po sa verse, sa mga chapter po ng Revelation. So, ito po yung kumbaga ay makita po natin isang description na sinasabi nga po natin yung iba yung paghihirap ng sangkatauhan o Great Tribulation na gaganap. It will be worldwide. It will be the worst time of affliction and distress ever to occur in the history of humanity. It will be the terrible of suffering of the Jews. Ito din po ay magaganap na kung sa paghihirap sa lugar ng mga Hudyo. Ayan po. Sisikapin ko po na makuha ko po ang mga supporting verse ng akin pong ibinabahagi para sa gayon po ay magkaroon po tayo ng linaw dahil ito po ay may supporting verses po. Sabi nga po to, it will be the terrible time of suffering for the Jews. Sabi po dito sa Jeremiah chapter 30, tatry ko pong makuha ang mga supporting verse, ano po, para hindi po nyo
na kung sabihin nyo ay kumbaga pinagkuha ni Pastor yung kanya mga sinasabing ito. Ano po? Di po sa Jeremiah chapter 30, verse 5 to 7, sabi po dito ng aklat ng Jeremiah, inihula po ito ni Propeta Jeremiah, chapter 33, verse 5 to 7, sabi po dito, ay ito ang sinabi ni Yahweh tungkol sa Israel at sa Juda. Narinig ko ang sigaw ng isang sakmal ng takot at impit ng hikbi ng isang nasindak. Isipin mo maabuti, maaari bang mga anak ng isang lalaki? Bakit sa pupo ng bawat lalaki ang niya sinapupunan tulad ng isang babaeng manganganak at sila'y namutla? Nakasisidak ang araw na iyon, wala itong katulad, ito'y panahon ng paghihirap para sa kay Jacob, ngunit maliligtas. Paghihirap para kay Jacob, ngunit makaliligtas siya rito. So ito po yung sa lugar po na kung sa ay sinabi nga po dito na hindi makakaligtas din po kahit po ang mga Hudyo na kung sa bayang pinili ng ating Panginoon. Sabi nga po, ang panahong ito will be dominated by the man of lawlessness. Ano po, ito po yung pangungunahan at ang magmamanifesto po dito ay yung mga antichrist na mga napag-aralan na po natin sa mga unang chapter kung sino po na talaga lilitaw po ang mga antikristo na kung sa ikalaban ng ating Panginoon. Ano? Na ipinahayag din po yan na kung saan ipinakita din na kung saan ay mga antikristong yon na gaya ng ating napag-aralan sa mga unang chapter na verses nitong ating pinag-aaralan na talagang maglilitaw po din po na kung saan sa panahong ito ay yung mga tao na kung saan ay man of lawlessness o talagang mga sasamang tao na po. Ano po? So yun po, ito po yung isang kung saan ay pagpapakita na kung saan ito po description na kung saan Great Tribulation will be a specific period of terrible suffering and distress for all the people in the world. Kaya nga sabi ko po, ito po ay buong mundo. It will be a worst time of affliction and distress at mangyayari sa lahat ng tao na hindi pa magaganap pa lang. Ito po ay terrible time of suffering of the Jews. Ayan, makakaranas this po ang lahi pinili ng ating Panginoon. And the period will be dominated by man of lawlessness. Ang panahong ito ay pangungunahan, pamumunuan ng mga antikristo, at ang the faithful of Christ churches are promised to liberate and escape from the tribulation time. Dito po sabi nga po, meron po tayong napag-aralan na sabi nga po nung unay, paiikliin ng panahon ng ating Panginoon, ang panahong iyon para sa mga mananampalataya. At yun po ay siyang kung saan ay talagang iba yung paghihirap ang mangyayari sa Great Tribulation na ito. During that time, there will be both Jews and Gentiles will believe in Jesus Christ are saved. So, sa panahong iyon na darating yung Great Tribulation, yun naman pong mga hintil kagaya po natin, mga Hudyo, na kung sinanampalataya sa ating Panginoong Jesus ay siyang maliligtas. Ano po, may mga supporting verses din po to sa Deuteronomy 4:30, 31, Hosea 5:15, meron po yung mga supporting verse. It will be a time of great suffering and dreadful persecution for all who remain faithful to God. Hindi po kasi lahat pagdating ng panahon sa aking pagkaunawa ay hindi kahit po tayo ay mga lingkod na may maiiwan pa rin po do sa rapture yung pagdating ng ating Panginoon na sinabi niya dadagitin niya ang mga mananampalataya, uunahin yung mga pumanaw na at mga nabubuhay pa. Pero sabi nga po sa aking pagkakaunawa ay during that time there will be both Jews and Gentiles who believe in Jesus Christ are saved. At it will be a great death suffering. Ito po yung dakilang paghihirap at andun nga po ang mga persecution na kung saan doon po sa mga maiiwan na kung saan nanatili sa ating Panginoon. Kaya nga sabi ay Lord, ayoko pong maiwan. Di ba yung sinasabi na kung saan kasi meron nga daw kahit mananampalataya ay may maiiwan kung meron po tayong napapanood natin yung mga ay mga liliit na video na mga kung saan yung pinakikita yung ganitong mga yung rapture, yung Great Tribulation sa may mga short video film po na kung saan yung napanood niyo matagal na yung film na yun nasa loob ng simbahan ay bigla na may mensahe yung pastor ay bigla na lang nawala at mismo pastor po ang naiwan. At meron din naman na kung saan ay mangilan-ngilan, mga damit na lang ang natira. Makikita po natin yung mga short video film na yon na kung saan na yung sinabi yung Theft in the Night, kung nakakapanood po kayo ng mga ganon, po, na kung saan ito po yung may maiiwan. At yun nga po, sabi nga po, it will be a time. Ito yung panahon na iba yung paghihirap at yung dreadful persecution for who remain faithful to God. Kaya wag nating naisin na tayo maiwan. Po.
Sabi nga po din po dito, yung description ng Great Tribulation, it will be the time of God's wrath and judgment upon the ungodly. Ito po yung panahon na kung saan ibibigay ng Diyos ng kanyang galit at pagkukusa yung judgment niya sa mga hindi mananampalataya, ungodly people. Ano po? Kaya nga dito po pinakita din po ito at ipinahayag ito sa kung saan ay sa unang Tesalonica, yun din po isang makita po din po ninyo sa tribulation na ito, ay pinakahayag din po yun ni Pablo. Sinulat din po niya sa itong chapter sa unang Tesalonica ano po sa chapter 5 pinahayag din po dito ni Pablo yung maging handa sa pagdating ng panahon na kung saan yung verse 1 to 11 ay pagpapakita na kung saan ay nagpahayag din po si Pablo dito sa mga Thessalonica. Sabi nga po dito ay pagpapahayag din, pagpapaalala na kung saan ay talagang uh, may darating na great suffering sa pangapanahon na kung saan ay dadating na ating Panginoon Jesus at yun nga po sa kung saan ay ipinakikita na talaga mayroon po talagang tribulation period. Sabi nga po dito, based Jesus' statement to those days will be shortened. At ito nga po yung sinabi nga po na dito sa chapter 22 ng ating pong ng aklat nga po ng Mateo, na sabi nga po dito na sa chapter 22, 24, 22 na ating pong pinaganilayan na before na sabi nga po dito ay, ulitin po natin, kasi sabi nga po ay Jesus' statement that those days will be shortened. Kaya sabi nga po yan sa chapter 24 nga po verse 22 kung atin pong babalikan, sinabi nga po dito ng ating napagnilayan at kung hindi pa iikliin ng panahon ngayon, walang maliligtas. Ngunit alang-alang sa mga hinirang, paiikliin niya yung panahon yon. So, ang ating din pong Panginoon ang magpapaikli ng kahirapang yung darating. Ano po, yung kalapas na yung yun nga po yung ayun nga po yung Great Tribulation na ito na kung sa kalapastamanan walang pangalawa. Ano po, ito nga ay sabing Great Tribulation na kung saan ay sinabi dito po sa verse pagkat itong sinabi sa verse 29. So gayon din po, yung the Great Tribulation will end at the coming of Jesus Christ in glory with His bride. At tayo po yun, tayo yung kanyang mga tayo yung mga babaeng ikakasal o tayo mga Kristiyano na kung saan ay sinabi nga po na description na tayo yung ikakasal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya nga tayo po habang tayo nag-aaral ngayon, sabi nga po dapat ang damit natin ay maging, di ba, ikinakasal nga daw po ay puting-puti ang damit, ay sagisag na tayo po yung kalinisan, na tayo nililinis ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. Sabi po dito sa the great tribulation will end at the coming of Jesus Christ in glory with His bride. Sabi po sa Revelation chapter 19, 7 to 8, dapat tayo magalak, magsaya, purihin natin ang kadakilaan niya dahil sa nalalapit na kasal ng Kordero, nakahanda ng kasintahang babae. Ito po yung mga mananampalataya. Tayo po yun. Pinagsuot siya ng malinis at puting-puting lino. Ang lino ay ang mabubuting gawa ng mga hinirang ng Diyos. So, kaya nga po sa ating pag-aaral, pag tayo po ay unti-unti yung ating dinadalisay, hinuhugasan ng ating karumihan sa pamagitan ng ating pinag-aaralang salita. Sabi nga po, the great tribulation will end with the coming of Christ and the glory with His bride. At dito po sabi po sa verse 8 ng Revelation chapter 19, sabi po dito sa 14, sabi po dito, sa verse 14 din po ng 19, sabi po ay, sumusunod sa kanya ang mga hukbong langit at nakadamit na malinis na puting lino at nakasakay rin sa mga kabayong puti. So, yun po yung description ng mga darating na panahon ng mga tao na nanalig na nanampalataya sa ating Panginoon ay nakadamit na puting-puting damit. Ibig sabihin nga po ay tayo po yung kung saan ay ikakasal sa ating Panginoong Hesus, nililinis tayo kanya, nilinis at nililinis. Sa ngayon, nililinis tayo sa lahat ng ating karumihan sa pamagitan ng pag-aaral ng kanyang salita. Ano po, andun din po, sabi nga din po dito, ang description pa rin ng Great Tribulation, we must be not confused this coming at the end of Great Tribulation with Jesus, reference to His unexpected descent from heaven. Sabi nga po dito sa, kung tayo po ay magjajab sa verse 42,
ng chapter 24. Sabi nga po dito sa 42 ng chapter 24, sabi po dito ay, kaya't magbantay kayo sapagkat hindi nyo alam kung anong araw paparito ang ating Panginoon. Sa verse 44, kaya nga maging handa kayo lagi sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo inaasahan. Kaya napakahalaga nga po mga kapatid na sa panahon ito, dahil dadating nga po itong panahon ng kahirapan, kaya ito pinaghahandaan po natin, itong ginagawa natin, hindi natin pinagsasawaan, araw-gabi, salita ng Panginoon ng ating pinagninilayan upang sa gayon, tayo nga po yung sinasabing, we are the bride of Christ. Nililinis tayo. Yung isusuot nating damit ay walang busilak sa kaputian dahil tayo nililinis na dito pa lamang. The major is scripture passage sa time, the whole 7 years tribulation, at ito po ay makikita po natin yung 7 taong paghihirap ay mararanasan. Ito yung Great Tribulation at makikita po natin at mababasa sa aklat ng ito nga pong pahayag o aklat ng Revelation chapter 6 hanggang 18. Dito po yun natin, kaugnayan po ito na kung saan ay pinagninilayan po natin dito sa verse 24 o chapter 24 ng aklat po ng Mateo. Mga kapatid, ito po ay pag-aaral po natin, pagninilay po natin upang tayo po ay maging mapaghanda, hindi para takutin, kundi tayo po maging handa at tunay na makasunod sa layo ng ating Panginoon dahil tayo nga po, sabi ng ang ating pinag-aaral, we are the bride of Christ. Tayo yung babaeng ikakasal, lahat ng mananampalataya, tayo yung ikakasal sa harapan ng ating Panginoon. Kaya sabi nga po, ito po yung isang description, binanggit ko po, ito yung initial na kung saan ay pagpapakita na kung saan ano po yung specific na o yung sinasabing tribulation, yung great tribulation o yung walang iba yung paghihirap. It will be worldwide, ito po ibaong mundo. It will be worst time of affliction and distress occur in the history of humanity. It will be a terrible time of suffering for the Jews. That kahit nga po Hudyo, ay kahit pinili silang bayan, ay pero andun po na sila din po yung makakaranas. Ang supporting verse po natin doon ay sa Jeremiah 30, verse 5 to 7. Ang Great Tribulation din po, the fear will be dominated by man of lawlessness, yung mga taong antikristo, hindi kaniniwala sa ating Panginoon. Yung mga faithful in Christ churches are promised deliverance, escape from the tribulation time. Ito din nga po yun mga iglesia ng ating Panginoon ay pinangakuan na palalayain sa panahong ito. Ay pero sabi nga po, during that time, there will be a both Jews and Gentile who believe in Jesus Christ are saved, and it will be a great suffering of dreadful persecution for those who remain faithful to God, for all who remain dreadful to God. Faithful, remain faithful, nanatiling tapat sa ating Panginoon. Kaya wag na nating hangarin na tayo maiwan, bagkus gawin na natin yung the best para tayo sa pagdating ng ating Panginoon ay tayo madala. Kung tayo man po ay dumating siya anumang oras sandali, sa panahong ito, wag po tayong maiwan. So, yun po yung Great Tribulation na will end the coming of Jesus Christ's glory. So, ito po nga po ay pagpapakita sa aking pagkaunawa nga po, magkakaroon muna ng kung saan ay yung iba yung paghihirap, na kung saan ay darating at mararanasan dahil sabi nga po, ito po ay nakatala sa banal na kasulatan ng ating Panginoon. So, okay, dito po sa verse 30, pagkatapos nalilitaw sa langit ang danang anak ng tao at mananangis ang lahat ng bansa, makikita na nila ang anak ng tao nasa alapaap, dumarating may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Sino yung anak ng tao? Kasi sinabi dito na Mateo, wala iba ating Panginoong Jesus. The Son of Man is coming. Sabi nga po, this verse portrays coming Christ appearing in the sky after the tribulation and the cosmic sign. So ayun po, magkakaroon po pala muna ng tribulation, bayong paghihirap bago dumating ang ating Panginoon. He will come to judge the wicked, to deliver the faithful people and establish righteousness on earth, upang palayain ang mga mananampalatayang matapat sa Kanya at nagkaroon at namuhay ng matuwid sa buhay na ito. Sabi nga po dito, all Christian, both the living and the dead who have been taken from the earth at the rapture, will return with Christ at His coming with power and great glory. Sama-sama natin makakasama ang ating Panginoon sa Kanyang pagbabalik. Na kung saan ito pinakikita na kung saan ay sa Kanya pong the Son of Man is coming dito sa verse 30.
Pagkatapos ng lilitaw sa langit, ang ng anak ng tao na mananangay sa lahat ng bansa. Makikita na anak ng tao na sa alapaap, dumarating ang dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Di ba doon nga po sa kung sa isaklat ng mga bago umakyat si langit, ang ating Panginoong Jesus after 40 days, na kung siya ay namuhay, na siya ay mamatay. Di ba yung 3 days, nabuhay siyang muli at namuhay siya ng 40 days. And then after 40 days, nakita ng mga tao kung paano, ng kanyang mga alagad, kung paano siya umakyat sa langit. At sabi ng anghel, na kung sa inaandon, na kung paano nakikita ang umaakyat siya sa langit, ganun din yung makikita siya sa kanyang pagbabalik. Hindi po ba? Kaya, ang doon nga po, biblically, sinasabing babalik ang ating Panginoon. All Christian, both the living and the dead who have been taken from the earth at the rapture, will return with Christ at His coming with power and great glory. Kung ating po panginawain, ano po, na tayo sama-sama kasama ng ating Panginoon sa kanyang pagbabalik. At sabi nga, the sign is probably Christ Himself coming in the clouds of glory surrounded by brilliant light. Nagliliwanag kung paano siya babalik dito sa mundong ito. Ano po? Sabi nga po dito sa verse 31, sa hudyat ng malakas na tunog na trumpeta, susuguin na ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Gather His elect, titipunin ang kanyang mga anak. When Jesus Christ returned to earth after tribulation, the following event will take place. And paano po yun? God judgment of the wicked. So ito po magaganap. Titipunin ng ating Panginoon ang kanyang mga inipinili at andun nga po na kung saan ano pa ang magaganap na mga susunod, yung paghuhukom ng ating Panginoon niya. Dahil alalahanin po natin, pagbabalik ng ating Panginoon, tapos na ang salvation natin, He is a great judge na. Siya na po yung dakilang hukom, nahuhukuman ang mga tao ayon sa ating mga ginawa at ayon sa mga tayo nabubuhay dito. God, judgment of the wicked. Ito yung paghuhukom niya sa kanya mga masasama. Na kung saan ay sinabi pong muli, banggitin patangnan po uli natin. Sinabi po uli sa kapahayag, Revelation 19:20, ang sabi nga po dito, kaya po itong huling mga tasaad dito sa ating pag binabasa po natin, alam niyo po natapos ko na itong aklat ng pahayag talagang inuulit-ulit ko itong mga huling chapter ng kahit tapos na po ako, inuulit-ulit ko po. Sabi po sa aklat ng pahayag, chapter 19, verse 20, sabi po niyang ni Juan dito, si Juan po kasi ang sumulat dito. Sabi po dito sa 20 ay nabihag ang halimaw, nabihag din ang bulaang propeta at gumawa ng mga himala sa harapan ng halimaw. Ang mga ito ay ginamit niyang pandaya sa mga taong may tanda ng halimaw at sumamba sa larawang ito. Ang dalawang ito'y inihagis ng buhay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Judgment of the wicked. Ano po, ito po yung kung saan ay paghuhukom ng mga ating Panginoon sa mga masasama. The Antichrist, ito po, yun din mo mga Antikristo, na kung saan siya din po huhukuman at mismo si Satanas ay siyang huhukuman niya. Sabi po sa Revelation 1-3, chapter 20, verse 1-3, pagkaraan ay nakita ko isang anghel na bumaba sa langit hawak isang malaking kadena at ang susi ng banging walang hanggan ang ilalim. Sinunggaban niya ang dragon, ang ahas noong unang panahon na siya ring Diablo at Satanas, at ginapos ito sa loob ng 1,000 taon, at inihagis ito ng anghel sa banging walang hanggan ang lalim, at saka sinarhan, tinakatakan ang pinto nito upang hindi siya makalabas at makapandaya sa mga bansa hanggang di natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos na do'y alalayain siya sa loob ng maikling panahon. So ito po, sa pagbabalik, sabi nga po dito sa ating verse 31, binabasa po natin, ay sa hudyat na malakas na tunog ng ang trumpeta, susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Kaya ito po yung God's judgment time to Antichrist at mismo kay Satanas, and the gathering of the saints of all ages. Titipunin ang lahat ng mananampalataya sa lahat ng panahon, including the saints already in heaven, at yun din pong mga pumanaw na. Ano po, kung saan ay pinakita po dito na lahat
At ang pumanaw na ito, nakikita po natin, sabi nga po, tingnan po natin yung sa mga pumanaw na kung sa isa supporting verse po natin, sabi po dito sa Marcos, sa 13:27, kinukuha ko po ang mga verses para makita po natin na kung saan ko po kinukuha itong isineshare ko dahil may supporting verse po ito. Sabi po sa Marcos 13:27, ang sinabi po dito na sumulat na si Marcos, sabi po niya dito ay susuguin niya ang kanyang mga anghel sa apat na panig ng daigdig at titipunin nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng dako. Ayan, gathering of the saints of all ages, including the saints already in heaven. Ngayon din po, sinabi din po ni Juan, sa Ebanghelyo ng Juan, sinabi din po niya kung saan ay pinahayag din po ng Ebanghelyo ng Juan. Sabi po dito sa 14:3, chapter 14, verse 3, kapag naroon na ako na ipaghanda na kayo ng matitirhan, babalik ako, isasama kayo sa kinaroroonan ko. Ayan po mga kapatid, di ba? Napakasarap makita na kung saan tayo makasama sa ganitong pagkakataon. At sabi nga po dito ay tayo yung kung saan ay binilang dito sa hudyat na malakas na tunog ng trumpeta. Susugoy niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok ng daigdig. Dito po nila ang mga hinirang mula sa lahat ng dako. Kaya naisin po natin, Panginoon mga kapatid, na hindi tayo maiwan, kundi makasama tayo dito kung saan ay hindi natin maranasan yung great tribulation na ito. Walang hanggang kahirapan. Kaya po, nakita po natin, ano po, na ito po yung kapahayagan, yung pagparito ng anak ng tao, na kung saan walang iba ang ating Panginoong Jesus. Dito po, sabi nga po dito, sa verse 32, unawain ninyo ang aral mula sa puno ng igos. Kapag naniriwa at nagdahon ng mga sanga nito, alam ninyong malapit na ang tag-araw. Okay, alam po natin, ang puno ng igos ay doon po yung sa bansang Israel. Ano na siyang ginamit sa ating banal na kasulatan. Ano? Tapos, kumbaga sabi nga po, ito yung fig tree, ano po, na kung saan ay nakikita, meron may sampu ay umuwi po yung aking pamangkin na kung sa igana sa Qatar. May dala po siya na kung saan ay yung fig tree fruit na kung saan, yung po bagang ano na siya, yung matamis na siya na kung saan ay nakapak na siya, ano po, na kumbaga para siyang dates, pero iba po naman, may ang texture naman po ay kaiba doon sa dates, ano po. So, sabi nga po, ang fig tree is the coming out of leaves of fig tree na kung saan, sabi nga po dito, ano po yung sa Lucas, pinakita din po, sinabi din po ng Ebanghelyo ng Lucas, chapter 21, sabi po dito, sa Lucas chapter 21, verse 29 to 31, ano po ang kabahayagan dito ng aklat ng Lucas, sabi po dito sa 29, at sinasabi sa kanila ni Jesus ang isang talinaga. Tingnan ninyo ang puno ng igos at ibang punong kahoy. Kapag nagdadahon na ito, alam ninyo malapit na ang tagaraw. Gayun din naman, kapag nakita na ninyong nangyari ang mga ito, malalaman ninyong malapit ng maghari ang Diyos. Ayan. Ito din po kasi yung verse 30, uh, chapter 21 and 22, yung chapter 21 ng Lucas, ay makikita po natin dito sa verse 7 hanggang sa verse 37. Ito din po yung coming of Christ, pagparito ng ating Panginoon. Ano po, so sila po yung magkakahalin tulad na kung sa inasa ating Biblia. Sabi nga po, some interpret that big tree to represent, ito daw pong big tree o yung buong puno ng igos ay nagpre-representa ng restoration of Israel as a political state. Ito po yung kung saan nagre-represent na kung saan yung pag-restore ng ang bansang Israel, kung paano ito nga po yung political state ng kanilang sitwasyon sa kanilang pamumuno doon. At sabi nga po, dito pinakita na sa ating pong pag-aaral, sabi nga po ay ito ba nga pagpapahiwatig sa atin. Alam niyo po, nung pag-aralan ko po ito, narinig ko po ito bago-bago pa lang po ako nagiging Kristiyano at nasa group pa po kami ng El Shaddai sa Hong Kong. Meron na pong isang preacher na nagbahagi na po nito sa amin na kung saan ay sa amin pong mayroon para kaming pagkatapos ng fellowship, meron din kaming cell group
At ito po nag-aaral pa rin. Para itong ginagawa natin ngayon. At ito po yung mga katuruan na kung saan ay napagnilayan po namin, napag-aralan. Kumbaga, hindi sabi nga po, hindi para tayo takutin, kundi yung paghahanda po natin bilang isang mga mag-aaral o disciple ng ating Panginoon. Sa panahon ito, lumalawak at tayo tinuturuan ng ating Panginoon sa kanyang mga salita. At ito po'y paghahanda po sa bawat isa sa atin. Ano po, hindi lamang kung saan ay pinipila ating Panginoon, kundi lahat ng mga nag-aaral, ano po, ay gusto ng ating Panginoon na tayo matuto sa Kanya. Verse 33, sabi po dito, gayon din naman, kapag nakita ninyo lahat ng ito, malalaman ninyong malapit na ang panahon ng pagparito niya, magsisimula na. At yun nga po, sa mga panahon po ngayon, nagsisimula na nga po. Iba't ibang pangyayari na gaganap. Ano po, kumbaga mga calamities na nangyayari, kaguluhan sa ating pamalaan, kaguluhan sa paligid, ang mga tao ngayon, ang pinakang latest na balita, yung pamamamaril ng 2 kabataan sa loob ng eskwelahan, ito po isang senyales. Kaya nga ang sabi dito sa verse 33 ito, all these things na kung sa refers to all the sign of will occur during the Great Tribulation. At sabi nga po, yung mga nagaganap po ngayon ay mas matindi pa ang magaganap pag Great Tribulation na. Ano po? Kaya po, tayo sa atin na kung saan ay hindi, tayo, ito po para pang unawa sa atin, para pag tumating yung mga ganung panganahon, ay sabi maunawaan natin, ito yung nagaganap na talaga yung sinabi sa banal na kasulatan. Sabi nga po ay, as the prophetic events unfold, the tribulation faithful will search the scripture. So tayo po ito, na kung saan ay sa pag-aaral po natin ng Great Tribulation na ito, ito pa nga po mga kung saan ay mga pangyayari, mga kalapastamaan ng magaganap, ay ito nga po itinuturo sa atin na sabi nga po, na all these things know that the Lord return is near, right at the door. Ito po'y katiyakan na ang Panginoon ay dadating na sa iba't ibang ang nagaganap sa ating kapalagiran. Sa kabila na kung sa inaranasan nga po natin, yung sabi nga po ng panalangin ng ating Panginoong Jesus na the kingdom come, they will be done on earth as it is in heaven. Naranasan natin. At ako personal, sa kabila ng mga kagulan, naranasan natin yung paghahari ng Panginoon sa buhay po natin. Dahil andun nga po, sa kabila ng may mga nagaganap, payapa pa rin tayo, tahimik pa rin tayo, siniyanaman pa rin po natin ang mapagsalamatan parati ng ating Panginoon. But still, we have to remember that thing that will happen. Ano po, it will occur. Kaya nga sabi ko, dito nga po na yung pagparito niya ay pag nagsisimula na. Yung po yung sinabi nga, all these things will happen, it repels na kung saan ay it will occur sa bawat isa sa atin. Na dadating sa mundong ito. Kaya nga po itong prophetic event na ito ay sinabi nga po yung revelation, search tayo po na nag-search ng kanyang salita, nag-aaral, na pinauunawa sa atin na talaga si Jesus ay darating near, right at the door, nalalapit na. Ano po? Kaya nga, sabi po dito sa verse 34, tandaan ninyo, magaganap ang lahat ng ito bago mamatay ang mga taong nabubuhay ngayon. Kaya, ang sabi po dito, this generation refer to the generation that begins to see the intensification of general signs of the age. Nakikita po natin ngayon mga kapatid, na kung saan yung iba't ibang senyales sa panahong ito that consummate the signs of tribulation. Kaya it refers to the Jewish people as a race, kagaya nga po sa mga Hudyo, na kung saan ito po ay magkakaroon ng kaganapan. Bagamat sila'y bayang pinili ng ating Panginoon, meron din po na kung saan ay may kaganapan din po magaganap sa kanila. Kaya po, tayo po, binibigyan tayo ng karunungan ng ating Panginoon. Hindi para tayo takutin, para tayo lalo pang pag-ibayuhin natin mga kapatid, na mapaglingkuran siya ng buong katapatan. Na kung saan ay mapaglingkuran siya ng buong puso upang sa gayon, hindi natin maranasan yung pagdating ng Great Revelation na iyon, ng panahon yun na kung sa iba yung paghihirap na dananasin ng mga mananampalataya at hindi. Kaya ngayon pa lang, dalangin na po natin, huwag natin na kung saan ay tayo ay pumailan lang na makasama ng ating Panginoon. Kaya po, kasi nga po, sabi nga po nung kahit ikaw ay manakbo ng manakbo, wala kang pupuntahan sa pagdating ng panahon iyon, ng panahon ng kahirapang iyon. Dahil andun nga po na kung sa ay danaisin pa nga daw po ng mga tala, sila'y mamatay na
pero hindi sila mamamatay. Bakit? Kasi nga po, hindi sila sumunod sa pinag-uutos ng ating Panginoon. Kaya po, we are blessed. Tayo pinagpalang mga anak dahil napag-aaralan natin ang kanyang salita. At sa gayon na paghahandaan po natin ang lahat ng bagay at the same time na-enjoy din naman po natin yung buhay dito sa mundo na kung sa kabila ng mga kaganapan nagaganap ay masaya pa rin, may payapa pa rin tayo dahil tayo nagtitiwala at nananalig na may Diyos na darating at sa panahon tayo nag-aantay, tayo naman po pinagpapala ng ating Panginoon. Tayo po'y purihin natin ang ating Diyos, tayo manalangin, Ama naming nasa langit, pinupuri ka namin, O Diyos, sa iyong mga salitang ito na aming napagnilayan, O Diyos. Lord, sa mga bahagi at sa mga salitang itong nahayag, ikaw po ang Diyos na patuloy na magpapaunawa, magbibigay ng karunungan, magbibigay ng kaalaman sa iyong mga anak, hindi kami para matakot, kundi lalo kami masigasig na ikaw po ay maging disipulo mo kami, Panginoon. Maging mag-aaral mo kami, Panginoon. At yung amin na pag-aaralan naman, O Diyos, ay aming mai-apply, maibahagi sa iba, at patuloy, O Diyos, na namnamin namin at maging masaya kami sa buhay na ito na meron kami dahil alam po kami namin, O Diyos, nariyan ka na umaagapay, nagpapala, kumakalinga sa iyong mga anak. Lord, salamat, biyaya at pagpalain po ang mga anak mong narito. Sa 14 na narito, 15 Panginoon na mga kaluluwa na nakinig, ikaw po ang magpala, ikaw po ang patuloy na sumaybabay, ikaw patuloy na mag-ingat at magbigay proteksyon kasama ng aming mga mahal sa buhay at ng aming po mga kinaroroonan. Sa iyo lamang ang kapuri at pagsamba, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen.